Kahit anong sipag mo, anong trabaho, they're still lacking. Isang insurance agent si Chris Falarme. Maganda ang takbo ng kanyang karera dahil sa dami ng kanyang kliyente. Bago pa lang ako talaga nag-aral. Kumbaga kinari ko tong trabaho. Pag sinabi niyang, Chris, you have to make 30 ups this month, talagang obedient, by hook or by crook gagawin. Sa sipag at diskarte ni Chris, na-promote siya bilang manager ng kanilang kumpanya. Pag naabot ko yung mga goals ko, itong mga nararamdaman ko, syempre masaya, financially rewarding. So masaya ka, di ba? Parang iba yun na bibili mo yung gusto mo, nakaka-travel ka. Si Miss Chris kasi, yan ang aking idol nga na, producer ko nga yan sa negosyo na to. Dati nga siya talagang mainitin ng ulo. Subalit sa kabila ng kanyang tagumpay, di pa rin ito mapunan ang lubos na kaligayahan. I think it's the pride. At ang hanap buhay na itinuturing na sandigan ni Chris ay unti-unting nayanig ng pagsubok. Kumonte ang mga clients ko nung nag-umpisa yung financial crisis. Nagkaroon ako ng fear. Kasi, kumbaga yung isang company na number 1, nagganon. Ito yung main source of income ko. Wow. Parang talagang tinamaan ako doon. My mindset, my attitude, sobrang punong-puno ng fear. Nag-worry kasi that time may mga, syempre, bilang source of income mo, may mga binabayaran ka rin na nanggagaling lahat doon. Tapos ito, biglang, wow, hirap talaga akong mag-close. Sobrang hirap. Na lahat, even persistency ko went down, parang nawalan akong pag-asa. Bunga nito ay naging mainitin ang ulo ni Chris sa opisina man o sa kanilang tahanan. Nang mga panahong yun, napansin ni Chris ang kanyang mga anak na nanonood ng isang palabas sa telebisyon. May dalawa akong anak, si Patricia at si Sofia Isabel. Every night, nanonood silang 700 Club Asia. I find it OA. Sobrang, totoo ba to? Ano ba itong mga pinapalabas dito? Parang imposible. So, habang pinapanood ko, every night, parang pasilip-silip ako sa pinto. Pero the pride. Nang lumaon ay niyaya pa siya ng mga anak na manood. Lagi sinasabi ng mga anak ko, Mama, you watch this show. Parang, Lord, bakit po yung dalawang anak ko ang nagre-remind sa akin? Nakakaya naman ata sa anak ko, sila na ang nagko-call ng attention ko. That night, habang sinabayan ko si Miss Connie Reyes ng prayer of salvation, tinanggap ko na ng buong buo, totally. I surrendered my life to Jesus. From that moment, ewan ko, parang bulusok yung joy sa heart ko. Peace. Tsaka yung, parang tinanggalan ako ng tinik sa heart ko Ang biglaan at malaking pagbabago sa kanya ay naging kapansin-pansin. Smooth lang ang kanyang pagtatrabaho, pakikisama sa mga tao nga niya. Hindi nga siya mainitin ng ulo. Andiyon si Lord nga na nag-guide nga sa kanya, na nagbibigay nga sa kanya ng assurance, na nagbibigay sa kanya ng landas. Kasabay sa pagsuko ng buhay ni Chris kay Kristo ay ang muling pag-angat ng hanap buhay niya. Matindi man ang pagsubok na dumating sa buhay ni Chris bago naabot ang lubusang tagumpay sa karera, isang bagay ang kanyang napatunayan. Na walang imposible sa Panginoon. Walang imposible at lagi nating isipin na may pag-asa. At ang pag-asa galing sa Kanya. Lahat ng source, siya lang naman, He is the only source of joy. Yung peace, yung prosperity mo, yung success sa buhay. Everything comes from Him He is the mighty source of everything.